Good morning po mga kababayan. Sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataon. Malapit na po yung halalan. Ibabahagi ko po ang pinakaayaw kong maging senador. Maging senador ng Pilipinas. Alisin ang Senado, alisin ang Kongreso. Session suspended. Sandali ako. Stop! Sabi mo na stop! Stop agad. Ano na ang kondisyon ko kung ako ang mamuno sa bansa ito? Isa lang kondisyon ko. Isa ang kondisyon ko, ito lang. Alisin ang Senado, alisin ang Kongreso. Lahat ng budget lagay sa kamay ko. Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 trillion ilagay sa kamay ko. In 5 years, gagawin ko superpower ng Pilipinas. Roque, Kibuloy, kung ilalagay sa'yo lahat ng pondo ng Pilipinas, sarili mo na lang ang mamanduin mo dahil patay na lahat ang mga tao sa Pilipinas kung ilalagay sa'yo yung buong kayamanan ng Pilipinas. Sana po huwag kayong magpapalin lang dito kay Pastor Kibuloy dahil unang-una ginagamit po niya ang reliyon para magpayaman sa sarili niya, sa sariling kapakanan. May kaso rin po yan sa ibang bansa na dapat nga ay sinosurrender na doon sa Amerika para mabawas-bawasan ang problema ng ating bansa. Sino kaya ang huwag niyo pong paniwalaan yan? Si Kibuloy. Unang-una, rapist po yan. Magnanakaw. Ginagamit niya yung Ginagamit niya po yung pastor niya para makapaglinlang ng mga tao. Yan po. Police, maski naman kayo siguro alam niyo. Maraming kandidato na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. Medyo lamang kung nalalim na malit yung mga tanong, nakaroon din ako. Bilang high school graduate po. Sabi mga kabayan. Philip Salvador. Tumatakbo ka pa lang, nakikita ng taong bayan sa'yo, yabang pa lang. Pangalawa po, si Philip Salvador. Wala pong gagawin na maganda yan sa Pilipinas. Anong sasabihin ni Lito natin? Na hindi marunong mag-English? Na hindi alam sa batas? Ay, Lito Lapid. Tama na, yung ilang taon pagkakaupo mo sa Senado na alam mong wala ka naman nagawa. Paubaya mo na sa iba. Ano kaya ang magiging desisyon? Sino gusto sumama sa akin? Ibigyan ko kayo ng balilat bala. Yung mga panukalang nain. Wala pa ka. Bato de la Rosa. Hindi rin po dapat maging senador ng Pilipinas yan. Dahil nagpagamit siya noong administrasyon ni Duterte. Inaamong kita na pumirma ka ng waiver para makita yung bank account mo. Sa palagay ko,
isang katutak na rin yung perang ibinayad sa'yo nung kayo pa ang nasa pwesto. Yun lang ang hamon ko kay Bato de la Rosa. Ang nanalo, doon ko naisipin mo. Ang iniisip mo na, One step paano at a ko time. One step at a time. Hindi mo na akong tanongin ng mga gano'n. Ako po yung ngayon. Kuya Will! Huwag ka na rin tumakbo. Umatras ka na. Total, maganda naman ang imahe ng pangalan mo sa buong sambayan ng Pilipinas. Dahil kapag tumakbo ka, nanalo ka, doon na mag-uumpisa yung kasiraan sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, Kuya Will, kung nakikinig ka, huwag ka nang tumakbo. Total, alam mo naman na sarili mo, alam mo naman sa sarili mo na wala kang alam tungkol sa batas. Unang-una, maganda naman yung buhay mo at nakakatulong ka naman sa mga tao dahil sa programa mo. Kaya huwag mo nang hayaang masira ang tiwala ng taong bayan sa'yo. Yan, Kuya Will. Pakiusap. Mag-isa na lang siya. Hindi ba kayo nakinabang? Sa pas, Bongo. Nagpakayaman ka rin na gusto nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya tumigil na kayo. Bilyon-bilyon na yung pera ninyo. Kung pwede rin, pasilip mo yung waiver mo para malaman natin yung totoo. Ramon Bong Revilla. Ay, umalis ka na din sa pagkasenador. Wala ka rin nagagawa sa Senado. Sasayawan lang kayo ni Bong Revilla. Papogi lang naman ang ginagawa sa Senado niyan. Maawa kayo sa taong bayan. Yung legal fees that Section 21 has been taken up. As the sponsor, I hope that you can first accept and move first, no? So that we can move on their motion to move to accept. Opo, tinatanggap ko po ang panukala. Now, if you can make a motion that the body accepts the amendments in the nature of the substitute bill. Your Honor, you have to move first that the body accepts the substitute bill. I-move nyo lang po. Opo. I move. English siguro to eh. Oh, siyempre, bakit di mo English, no? Oh, I move na raw po. Ayun, katawa-tawa. Ang inabot ni Robin Padilla. Idol, Robin. Idol kita dati. Pero ngayon, sa akin na muna yung trono mo. Ako muna ang magiging bad boy. Yabang na lang ang nakikita ko sa'yo sa Senado. Masyado kang maka-Duterte. Hindi rin pwede yan. Dahil isa lang yung sinasandalan mo, pinapanigan mo. Robin! Umayos ka. Nasa akin ang trono ngayon. Ako na ang bad boy ng Pilipinas.
Marcoleta. Si Marcoleta naman, hindi rin po dapat yan sa Senado. Unang-una, ayaw niya sa West Philippine Sea. Wala daw West Philippine Sea. Ang ibig po niya sabihin, kahit na sinong manakop dyan, pwede. Ano naman sakop naman ng teritoryo ng Pilipinas yan. Parang pinagtatanggol pa niya yung China. Na hindi pwedeng bawalan natin. Kahit na nasa exclusive economic zone natin ang tinatawag na West Philippine Sea. Ngayon, nasa mapa na ang West Philippine Sea, Marcoleta. Anong masasabi mo? Sino pa ba? Oh, yun na lang. Maawa naman kayo sa Pilipinas, mga kababayan. Ito na yung panahon para makapamili tayo ng mga karapat-dapat na iboto na senador sa Pilipinas. Huwag po tayong magpadala sa matamis na pagsasalita ng isang botante, ng isang ng isang senador, ng isang politiko. Okay, yan po. Nasunog na po yata yung niluluto ko. Mamaya na naman.